Ako ang gitawagan karon ang buntag akong kambal. Saan nga mo? Ingon ko pag kuan manawag lang ko kung unsay desisyon sa lalaki. Nasukuman pud akong kambal dito. Na karon pud makaminyo na sa akong anak basi way distrito. Basta ana ang trabaho sa lalaki. O kana lang akong pangayo kanang muruta. Magandang umaga sa inyong lahat dyan, mga kababayan. So, dito ngayon si Nanay Lorna at sa tayo. Kakagising nyo, Nanay? Oo. Kakagising na nila Nanay Lorna. Kakagising ko na rin kasi gabi kaming nakauwi nung kahapon. Kinuha namin si Ninita doon sa Malaga. New Malaga Purok 3. Dinala namin. Tapos namin makausap yung lalaki. Saan si Ninita ngayon, Nay? Naagya sa kuan. Balay na nyo? Tawag-tawag sa iyang uyab. Kato? Nagtawagan ba sila? Sige ra tawag. No, ang aga-aga mga kabayan, no? Ando tumatawag na si Ninita sa kanyang magiging asawa balang araw. Iubo rin kita, Ubo, ako pud sir, di ba? Ako gyud natug sige ko. Yan, nagkakasakit na tuloy sila mga kabayan, no? Si nanay at saka si tatay. Dahil sa pag-alala kay Ninita. Napakaingay ng mga motor. Kumusta man tay? Bakit? Kumusta man ka karon? Kanang unsa man imong debate nga maminyo lagi si Ninita. Bakit na po kamero? Masuk ako po sa yawan. Ako lang. Lagi no. Sabi ni tatay, para sa kanya, ayaw niya talaga sana mangyari yung mag-asawa. Nagalit si tatay dahil gusto niya talaga na makapagtapos. Kaso hindi mapigilan talaga si Ninita. Iba yung ugali ni Ninita, mga kabayan. Tapos, ikaw na, kumusta ka naman? Murag dili gyud makuan pud modumot ko gyud kininita kung kanang lalaki. Kay Kanang ba't mo sa madumot? nang pasabot sa magdumot. Kanang wa ko gyud na kuan pud na insatoy siyang kuan sa lalaki kay wa may magkuan pud sa balay nagnamisita. Kay gipasugat lang sininita sa barangay Mapula. Na mao gyud ako ang istorya gahapon na didto ta. Na murag muspad na bidong lalaki. Pag dumot ka, murag ka nang luod ka sila. Oo, nanluod ko gyud kay wa may gyud way dispito na lalaki. Kung naapay dispito sa ginikanan sa babae, nagsaka po diri sa akong balay. Para sir ako kang maistorya. Kung gusto gyud milyon si Ninita, ako kang maistoryahan. Mag-ingon ko mag-istorya, di ko pamuhatag kay Ninita kay last na lang akong anak na ako pud way ako grado, akong bana way grado. Pero ako gyud sayang gyud ang kuan pud ni Ninita. Ang pangandoy nagkonduktor sa aeroplano. Ana nang pang konduktor ng sa iyang bana. Konduktor sa aeroplano. Kana man ang pangarap o pangarap po ni Ninita. Pangarap niya yung pilot na Hawaii, no? Hindi yung konduktor ng aeroplano na pilot. Pilot. Sayang yung mga pangarap niyang naisipan. Hindi ako pa No, sige, ubos ito rin. So, naubos si tatay mga kabayan, no? Kasi siguro Panganay ko rin makay. nung unang mga araw, pumunta sila ng sakahan, nabutan ng ulan, pagkatapos, nagkasama pa sa Ninita nung time na yun, mga kabayan. Nanguha sila ng gamote, tapos, bininta. Yung kita, yung iba kinuha ni Ninita, yun pala ay aalis, no? Pupunta na sa lalaki. So, sumama si Ninita doon sa pangunguha ng mga kamote, para lang akala nanay, para lang sa pag-aaral niya. Kinuha yung halin, yung income, pera nakita nila. Tapos yun ang nangyayari, pumunta na doon sa lalaki. Kaya yun, sila tatay parang sa kanilang pakiramdam, no? Masama yung pakiramdam nila dahil sa pag-alala, sa galit, na hindi nakalang ganito ang naging resulta tungkol kay Ninita. Hindi talaga nila tanggap na mag-aasawa si Ninita ngayon. Tapos sa imong sideline, nadawat na lang nimo ba? Nadawat ba nimo nga maminyo na lang din siya? Kay kuan pud siya unsa man ta kay siya man nakabubuton. O ato agyon kanang ako gani manubay-subay pud akong mga isip sa mga nagmamahal kay Ninita. O si Sir Paul o ikaw pud sir, grabe gyud magmahal ka Ninita. O tanawa ako ang nagkauntag hapon dito sa Malabog, ingon ko tanawa gyud Ninita. Karon na lang makauban-uban ka sa ako kung minyo na ka di na gyud parehas. Karon sige kang kaon sa lami na siyudad na mahimo na kang wakwak. Naintindihan na alala mo kahapon na yung sabi ni Sir Paul na ikaw na ngayon si Ninita. Di bali na po Tapos si Ninita niya si Nanay Lorna.
O sige, baliktarin na. Sabi ni Sir Paul, baliktarin na lang natin. Siya si Nanay Lorna. Kasi mga ilang buwan lang, magiging parang si Nanay Lorna na daw si Ninita. Yung box hindi na magiging pantay. So siya na yung sininita ngayon. Sabi ni Sir Paul, papatabain natin itong sininita. So, posible talaga mga kababayan. No? Kahit naging joke, naging katatawanan lang yung ginagawa namin kahapon sa pag-uusap ng dalawa, kay Ninita at sa lalaki. Pero deep inside talaga mga kababayan, talagang nalungkot kami. Nalungkot at hindi namin sana gustong mangyari kay Ninita yon. Kasi bata pa siya. Meron pang mga pangarap. Marami talagang nagalit sa mga viewers na Maraming Sayang. nagalit. Nasayangan gyud ang mga nagmamahal gyud kininita. Sinayang talaga daw ni Oo, Ninita yun. number one gyud na nasayangan ako gyud ang ginikanan. Ikaw pud sil si Pugong Sayang. Biyahero. Ug si Ma'am Maria, Sponsor. Ma'am Tis, ug tanang pag gyud nagmamahal kininita. Sayang. Si Ma'am Kita Joy. yun, oo. Nagsayangan si Ma'am Joy. Na kanang gahapon na tigulang sigirag ko murag makahila ko. Uy, Ay. Dito naman yung pusa natin mga kababayan. No? Magpapasabak na naman ito. Saan ka galing? Ayan siya mga kababayan. Ayan, tumingin sa video. Sana dyan, ayan, hindi sa video. Nanood siya sa aming video mga kababayan. So yun mga kababayan, no? Talagang marami talaga yung hindi nakagusto sa desisyon na ginawa ni Ninita. Eh wala tayong magawa. Tinanong ko siya kahapon, nung hinintay pa namin si Sir Paul, laban niya yung lalaki, love doon niya. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, paano kung love mo siya, pero ikaw hindi niya love? Ang ginagawa niya nito, matawa lang. Si Ninita, lagi lang matatawa. murag kanang kuan si Ninita, murag nabuang na. Sigirag katawa na ako gyud na grabe gyud na akong kalagot Oo. og Ninita. Totoo talaga yan. Sabi niya na si Ninita parang nabaliw. Kasi si nanay, grabe na yung pag-alala. May halong galit, pero sa kanya, tawa lang ng tawa. Tumatawa lang. Parang wala talagang problema. Kasi yan, hindi pa niya naramdaman ngayon. Hindi na lang natin yan. Hindi pa kasi niya naramdaman yan ang kahirapan. Wa pag gyud nakasulay gyud sir. Kung makasulay na sa kahirapan, makahilak gyud si Ninita. Tingnan lang natin ay kung ano yung, hindi na lang natin sila i-judge. No? Yun na lang gawin natin ay no? Huwag na lang natin silang i-judge na gano'n yung mangyari. Sana lang na hindi mangyari sa kanila yung nasa isip natin. Mao gyud sir. Sinabihan ko yung lalaki kapon na dapat mag-ipon talaga no, mag-ipon kasi yung sahod niya mga kababayan sa bawat buwan ay 8K. No? Tapos dalawa lang man sila. So hindi mauubos nilang dalawa yan. Kung magiging kontento lang o hindi lang iwaldas yung pera. Kasi bawat buwan may matatanggap man. So makapag-ipon sila para hindi sila mahirapan. At saka meron din silang patrabaho doon sa Salanggoy. Oh. Pang tabas o pang bayad sa mga tao para magtrabaho doon. Makapagpalinis sa lupa. So kung ano yung gustong itanim, may mataniman sila. Oh, ako ang patanuman og lubi. Tapos hindi na rin masyadong mabigat para sa inyo kasi pwede man silang pag mayroon ng naipon, pwede man sila gumamit ng mga tao para bayaran para doon. Oh. Para doon sa pagtatanim. So yun yung mas advantage. So iba kasi yung nasa isipan namin mga kababayan, no? Na balang araw magkandara pa sa hirap si Ninita kasama yung kanyang aasawahin. Tapos kailangan nila nay pakasal sila na no. Oh. Ako ang gitawagan karon ang buntag akong kambal. Ang sayo mo. Ingon ko pag kuan manawag lang ko kung unsay desisyon sa lalaki. Nasuko man pud ako ng kambal dito. Nasuko kay wa may nagsaka po diri sa balay ang laki. Gusto daw kanang naay dispitus din kanan. Nagyaw-yaw ganiya dias RDO. Akong kambal. Basta kasal na patawag lang sa ako sa RDO para mo proceed po diri sa tuwa. So, tinawagan daw ni Nanay Lorna mga sabi ni Nanay, tinawagan niya yung kambal niya doon sa Talaingod na si Lorna din. Lorna din yun, no? Tapos nagalit daw dahil nung nalaman na hindi inayos yung pagkuha kay Ninita, no? Pinatago. So, hindi yung pumunta dyan, nagkiusap sa kanila Nanay Lorna, gano'n, yung formal ba na paraan. So, yun, nagalit yung kambal ni Nanay Lorna. So, sabi ni Nanay na mag-update lang siya sa kanyang kambal kung ano yung desisyon ng pamilya ng lalaki. Kung ano yung kasal. Oo, kay naamay ko ani sir na kanang Oktubre sa 30. Kay kana man ang 31 man ang kuan nita. Kanang birthday po nila. O So, posible lang gawin na October 30 yung kasal ni Ninita.
So, yun o. So, tapos, unsa may desisyon ni mo nanay, basin, o, unsa may plano ni mo na, basin sa, kung sa pamalay, ipadala ba ni mo si Ninita? Dili pa. Di ko gusto. Hmm. Kay basig. So, kano sa man ni mo gusto siya ipadala? Kanang magkasal na. Kung man sa kasal. Oh. Pero kung mukuan sininita kay di man tag makabuot. Sige. Pero, nasa poder mo pa rin siya ngayon ay, no, desisyon mo pa rin yung masusunod ngayon. Maliban lang kung matapos na daw yung pag-i-18 niya. So, sa araw na magiging 18 years old niya, nakikita ko kasi mga kababayan, no? Yun sa, marami kasi nagsabi sa akin, natitingnan no yung, ano ni Ma'am Nurse Nora. Maraming salamat po sa iyo, Nurse Nora, no? Nurse Nora ba yun? Oh, maraming salamat po, no, sa advice mo, sa reaction video mo. Nakatulong din yun sa amin. Sa akin din, nakatulong din yun mga kababayan sa channel ko kasi nakikita nila yung channel ko, no? Kasi na-mention mo talaga doon sa yung title, no? So maraming salamat Ma'am Nurse Nora, malaking tulong din po yan sa amin. At lalo na po sa video mo, advice mo na ginawa. Oh, nakakuha ko ng lesson doon. Ngayon ko lang din nalalaman yung sabi niya na yung pag 18 years old po ng anak natin ay parang dyan po napuputol ang ating pagiging guardian sa kanila. So, for example, yung anak ko, nagiging 18 years old na siya na dyan po nagiging, naputol yung pagiging guardian ko. Bali, ano sa akin ay isang papa na lang, no? Father in death ba yung sabi? Oh. Ikaw doon ay, para sa mo sa inyo. Ninita, ilang taon si Ninita? 17 years old siya ngayon, no? Oh, kuan 17 pa. Oh, 17. Pila na lang kabulan ang Oktubre October, sir. September, October. So, mga 2 buwan. Akit na gyud. Oh, 2 buwan or 1 buwan at kalahati na lang para mag-October na. So, ngayon ay, pag dumisisyon si Ninita na yung gusto niya talaga, huwag mo talagang pagustuhan ay. Huwag mong pagustuhan. Tama yung desisyon mo na pabutin mo yung kasal. Sabi niya, pabutin niyo muna yung kasal. Pagkatapos, sige, bahala ka na. Yan yung sabi ni Nanay Lorna. Pero, napunta sa isang nanay, wala daw siya magawa kung gusto talaga ni Ninita na umalis. Hindi po ganun eh. Kasi nasa poder mo, pagiging guardian sa kanya, mawawala lang yun. Sa October, kailan yung birthday niya, di ba? Bibo ang kabibo ni Pugong Biyahero kung pagid ninyo. Oo, birthday lang. Kano sa to? Oktubre 30. 31. 31. October 31 yung, di ba sana yung birthday niya. Magiging 18 siya dyan. So sa October 31 ng gabi, dyan po mawawala ang iyong pagiging guardian. No? So yung decision mo na gusto ay hindi na pwedeng masusunod. Hindi na persado kung para sa kanyang decision kasi 18 years old naman siya. So ngayon na hindi pa siya na 18, yung decision mo talaga ang dapat masunod. Oo. Sabihin mo kay Ninita yan. Habang wala ka pang 18 years old, makinig ka talaga sa akin. Ano mo na yan, nasa last part ka na ngayon ay ng mga decision mo para kay Ninita. Basig mausab po silang iyang kuan. Kay ang iyang istorya sa ako agahapon, ang gabi na bisag gamay lang madungog sa iyang bana mulayas yun. Tanawa, Yan yung mausap-usap na gyud ang kuan ni Ninita. Basig nagbasol pa pud sila. Yan yung hirap mga kababayan. No? Basta na mas okay yung decision ni nanay mga kababayan no, na pagkatapos ng kasalan, bago niya ipadala, no? Oo. Ganun. Huwag yung mamanhikan sila ngayong Sabado, pamalay, tapos padala mo na, or baka hingiin na sa iyong kamay si Ninita. Baka, na sila na iba nga, galaon na lang mo ni Di man makabuot ang lalaki kay nasuko man ko. Kung dili ka nang dili gyud makabuot. Tapusin mo muna yung kasal, no? Anang dili gyud makaon sa iro ang iyang batasan. Kuay dispito. Nakaroon kung makabinyo na sa akong anak basi kuay dispito. Basta ana ang trabaho sa lalaki. So, mga importante yun, no? Kahit sino, kahit sinong tao, importante talaga yung magpapakasal mo na. Yun, no? So, yun ang importante. Bago sila magsama, kailangan kasal mo. So, yun yung legal talaga, no? Pero hindi man natin din ma-judge yung iba na nagkaroon po ng mga live-in partner, ganon. Kasi iba-iba man tayong bawat mga desisyon natin ay pasa natin yan sa mata ng Diyos, no? So, pero kung ibasin natin sa sa kanyang
batas ng Diyos ay mas ano talaga sa kanya, yung pagiging asawa na magpapakasal muna bago magsama. Oh. Yan yung ano talaga nila. Pero hindi na natin i-judge yung iba dahil kanila man yung desisyon. Pero okay na, mas okay talaga yung desisyon mo na ipasama mo kung gusto talaga na Nita pagkatapos na ng kasal. Diyan muna siya sa iyo habang hindi pa sila kasal. So, kailangan, hindi rin yan ibig sabihin na mag-asawa na siya. Wala na siya sa iyo. Pwede ka pa rin mag-pasyal sa kanya dahil gusto mong tingnan kung okay lang ba yung kalagayan o pasyalan mo siya doon. Saan ba yan sila manirahan pagkatapos posible na kasal? Diri ra pud. Mumuyo. O kung kanang human sa kasal, mga naamampay kanang bawal na pila ka adlaw dili Kung makakuha. tambay sa Sandre. O tambay pag mga naay mga upat ka adlaw. Sa kultura na siya, no? So sa kultura kasi mga kabayan, pagkatapos doon ng kasal, sabi ni nanay, meron pang kahit mga 4 na araw na hindi pa sila umaalis ng bahay. Diyan muna sila kay nanay, no? Kay mahulog man ang ulo kanang way dili mo trabaho, dili mo distrito. Basta sige mo kanang di pa gyud maka Yung 4 na araw na pagtira sa nanay, pagpapakita ng respeto sa inyo. Yun ang pagpapakita ng respeto sa mga magulang. Ganun. So, pagkatapos ng 4 na araw, babalik sila sa man doon sa trabahoan. balik sa kuan pero kada adlaw kay paadton po didto trabaho ang sininita di ko kay hatag kung kanang mahuman na kaupat ka adlaw kay kana man akong mabalaka kay istoryas lalaki ng istorya sir kay murag ikaw nag istorya gapon na kanang okay ra pud sininita gidala pud niya dito sa gingan ingon man pud siya wa may akong amo kung basi bawal ang babae makasulod kay wa may amo pud nila. Muto nakasulod. Oo, mao gyud nakasulod. Ay, oo, natanong ko siya kahapon. Natanong ko kasi yung lalaki kahapon, mga kabayan, na kung mag-aasawa sila, okay lang ba sa kanilang amo na doon manirahan? Tapos natagal siya nakasagot, sabi ko nga, alam ba ng amo mo na pumunta si Nita dito? Yung nung 2 araw? Sabi niya, wala daw, hindi daw. Kaya sabi namin, hindi kaya bawal yung mayroong babae dito? Sabi niya nga, bawal daw siguro. Pero baka maliban lang na kung magiging asawa na niya, baka okay na ng amo. Kapag malaman ng amo na may asawa na siya, so posible, baka okay lang din yun ng amo na doon sila manirahan. Oo. Para na imulong agsakan on. Isa din yan ay. Maganda yan na idea mo. So, mayroon ng katuwang siya sa kanyang trabaho. Tapos, turuan mo talaga sila na mag-ipon. Paano mag-ipon? Para sa kanilang kinabukasan din. At para din sa pagiging sakahan, magkaroon yan ng sakahan. Malaki naman yung tulong yun ng makatanggap sila ng 8K. Malaking tulong na yan para sa pamilya. Para sa kapital nila pagtatanim. Kana gyud sir nang ako gyud sir di ra ko pangayo di ko blansi sa pila ang sakong bugas siya rang kabubuton kay lisod man pero akong pangayo ang batasan di ko mangayong kasal na dako depende siya kung asa dapit ang makaya pud nila kay nanawag man pud ang iyang iyaan na mga buot pa agot sa baka para na makatulong pud sa iyang umangkon na maugyod na depende sa iya di ko gyud mangayo gawas kung gisaka pud diri sa akong balay mangayo pud gyud sa dako o kana lang akong pangayo kanang muruta wa may nagrespeto pero kana pud amo ang kultura pud sir Basis kultura. o kuan sa kultura basta di ka manang may respeto Lagi siya multa. nay muruta kana lang akong pangayo ang muruta. Sabi niya mga kabayan, no? So, i-translate natin sa Tagalog yung sabi niya. Sabi niya, na hindi siya humihingi ng malaki para kunin si Nita sa kanya, no? Para maging asawa ng lalaki. Ang sabi lang ni nanay, na kung ano yung kaya nila, ang importante maipakasal talaga daw. Bago na makuha nila si Nita, maipakasal. Kung ano lang yung kaya nilang gastusin, yun lang yung sabi ni nanay na gagawin nila. Hindi siya naghanap ng malaking o granding kasal. Ang importante lang, maligal silang dalawa. At hindi siya humingi ng mga bayad daw. Pero yung dahil sa ginawa daw na parang walang respeto sa kanila na kinuha lang si Nita hindi na nalalaman. So sa kultura po binasi nanay, meron po daw multa yan. No? So hindi natin alam kung ano yung multa yan. Tapos yun lang yung hingiin ni nanay para sa base sa batas ng kultura. So ang kay nanay lang hingiin yung kanyang ugali na maganda, hindi yung ugali na pangit na baka mamaltratuhin si Nita doon, yun lang hingiin ni nanay, no? Sabi niya na alagaan
at mahalin lang yung anak niya, okay na kay nanay niyan. No? So, alagaan, ibig sabihin, hindi sasaktan, papakainin, ano, no? Oh, basta di lang kuan kanang basta mulingkod ma ang mga dato karon sa Sabado, sir. Ako ang istorya sa dato na akong nadungog sa lalaki palawbog. No? O na naapay ang mga bisyong uban, pero kung dili mo undang mo inom, ako ang bawyon akong anak. Kay bawal ko gyud sir ang inom. Maayo mo inom kung dili mo wide. Oh, mao gyud akong istorya sa dato. Ana pod akong pangayo. Kay para dili gyud makadispito siyang mga bayaw, iyang ugangan. Kung sige inom, di na gyud makadispito siyang bayaw. Mawala naman sa Mawala na gyud ang iyang una-una, murag di na gyud siya to ang iyang una-una. Mao gyud akong pangayo. Pangin mo. So, yun yung hiningi nila, hingiin ni nanay mga kabay, no? Yung Sabado daw, so makapunta naman yung mga dato dito. So, pag-uusapan yung mga plano, tapos ang hingiin ni nanay, kasi tinanong niya daw, yung kamag-anak ng lalaki na umiinom daw yung lalaki, no? Ng mga alkoholikong inumin. Kaya ang hingiin ni nanay na ihinto na yung pag-iinom daw, kasi isang rason niya na mawalan ka ng respeto sa mga manugang, sa mga kapatid ng asawa mo, ganun, sabi nanay. So, yun lang yung hingin niya na ihinto yung pag-iinom. Yung pag-iinom. Pero naalala ko kahapon ay, natanong ko man siya kung umiinom ba siya. Sabi niya, wala na siya bisyo na ngayon. Pero ang kuan pod sir, Sigarilyo lang na. tago-tago pod sila. Dili mo tugan kay basig di makadayon kininit na. Pero ang iyang mga iyaan nagtugan gyud sa ako nag-ingon man gani na kanang didto piking Bombay sa kuan nang kuan sa makuha diya to dito sa Mindanao. Ingon siya ang babae kanang asawa gyud akong bayaw ba kanang gahapon nag-istorya sa ato o provider pero kasi man pod akong agaw. Ingon pod ang babae maayo pa imong bawyon imong anak kay palawbog pod yung lalaki na di pa gyud magkuan wa pay mga sundang wa sundang itakil magragra-agra labi kong Pasko mamasko na maayo pa imong bawyon ang imong anak mao gyud antod karon nasuko ko gyud kay nakalungog man ko sa istorya. Pero ako ang ikuan pod sir sa mga dato kung ipadayon wa gyud kuan ako ang bawyon sininita di ko gyud mangayo di ayaw gyud pangayo pod sa akong anak maayo kung nanangrid ang inyong mga tao wala man kung ipadayon ang inom ako ang bawyon gyud sininita bisan pagani di ko gyud paipon kung akong plano gyud kung dili mo gakis ninita di na ako ipapadayon Sininitan ko lang. ninita man gyud na Sininitan na yung makita na ko siya no kay ang mga anak ka. Tagmogin sila mga ayok ko nila. Pero anak ka ko na nagyaw ka. Mo siya nag-uul. Mo siya nadlok siya na dili madayon ang inyo. gani Kita ko siya naong ba. kanang lalaki Sinita. ninita Ito naglakaw na ta. Nagyaw kay ito sa kinanay. Dumi nga saba ni Nita. oh Tanong ko siya naong ito nagyaw ka. Tanong ko siya naong mo siya na problema ba nga. Na problema. oh Siya sugot yun si Kirwinti. sugot gyud pero ang imong ko gyud kisel ninita ang iyang gugma sa lalaki iro pa gyud ang iyang hunahuna pagkatapos ila na kabuan pa na gyud mapakyas na ang iyang gugma kay basta bata pa gyud sir mahalin pa gyud ang iyang hunahuna. So yun yung ano ni nanay mga kabayan, no? Kaya naging negatibo si nanay kasi nung hinanap namin si Ninita sa unang araw, may nakapagsabi sa kanya na kunin mo talaga yung anak mo kasi yung lalaki na yun ay walang nagwawaldas na daw, umiinom, ganon. Walang trabaho talaga yung pag Disyembre, namamasko lang doon sa bayan, o sa Davao. Yun yung takot nila, baka yun lang yung magiging trabaho nila balang araw. Pero kinakatrabaho man siya na. Pero may trabaho man siya ngayon mga kabayan. May patrabaho po sa iyang iyaan kay yamang kuan pamilya sa kalagangan. May patrabaho sa iyang iyaan kay maluoy nga sigirag pamasan og saging kung unsay mo packing og saging na siya pud karaga pud sa saging. Kana man ang istorya pud sa iyang iyaan. So, pag matuloy na lang yan ay, matuloy yung pag-aasawa lang, gagawin na lang natin. Guide na lang pa rin, guide. So, guide pa rin natin sila. Turuan. Huwag yung guide na bigyan kung ano yung pangangailangan na. I-guide ba? Turuan sila na mag-ipon, turuan na huwag nang bili kung ano-ano. Bilhin lang yung kailangan ng kanilang dalawa. Yun lang. Para yung naiwan na pera, yun ang iipunin nila. Kasi baka may emerhensya na dumating or
pagdating ng araw malaki ng ipon niya, yun na yun talagang goal natin na makapagpalinis na lupa ninyo. Oh, Makapagpalinis para Cool. makapagtanim. kung dili mo linis sa dito sa Langgoy, ako ang bawin akong anak. Kay Pwede mo- luoy gyud si Ninita. Mm. Kay tapulan gyud si Ninita bisan pag mangugas og palatulis yun. Na Yun yung, mao gyud di kuan pud nila. so yun yung ano yun nanay mga kawayan, no? Pwede mo isali mo yan doon sa appeal niyo sa agreement ninyo. Kung dili siya makahimo na, makapagpalimpyo ito tungkol sa iyang income sa trabaho, akong pauli o sinilip. Gani. Kung okay sila na ang agreement mo, so pwede pa naman na i-open mo sa inyong pag-istorya na karong sa banong ng mga dato. Oh, ako ang ganit kanan gyud ako ang iyagyag pud ang istorya. Ako ang huruton pud ako nakakuan pud sa akong hunaw na gyud sir. Bus! Dala na. So, pwede yun yung gawin mo na, no? Pwede mong isali yan sa agreement. Kasi naawa man tayo kay Ninita dahil walang nalalaman na trabaho. Sabi ni nanay, pero tinanong ko si Ninita kapon, marunong na rin siya magluto. Sabi, magluto ng ulam. Talagang gusto niya talaga kasi sabi niya kaya na daw na magluto ng pagkain, mga ulam, yung kanin sabi niya. Kay nanay kasi mga kawayan kapon, naiyak siya sa kakaisip siguro na sa kanya isipan ba na mag-asawa na si Ninita tapos walang trabaho daw na nalalaman kasi tamad na bata, sabi niya nay kapulan daw. Kasi pag wala talaga magawa na si nanay mga kabayan, no? Kasi yun na talagang gusto ni Ninita, mag-aasawa na. Mao gyud sir kanang si Ninita tungod sa tapulan si Ninita kay ako mang tinaga akong mga anak, di ko musugo. Kung nadia sud sa balay ako gyud mo tanan. Kay ako ang mahuna-una kung simba ko lang kung tapos yun na sa Ginoo sa akong kinabuhi. Makaingon gyud akong anak na akong hunaw na gyud sir na dili gyud basta-basta. Makaingon akong anak maayo pa na apag gyud si mama kung wa pay namatay na ato gyud ang mga anak at tinangga ta gyud ni mama. Mao gyud para mahinumduman sa mga bata. Mao gyud mga tapulan pud siya. Kaya ko man gyud tinangga. Tanawa gyud ti Juanita. Usa kay rag magtabang pud sa ako adiyas balay. Kay naanad man pud na di ko gid musugo-sugo kay maluoy ko pud sa akong anak kay na ako pagyud ako gid marikaso sa mga tanan gisulod sa balay. Dipindi kung mangahoy, kung mulungang, So, mao gyud ang mga tapulan. naiintindihan ko kayo na, no? Naiintindihan ko kayo sa yung naramdaman bilang magulang. So sa tingin natin na ito yung tama. Ito yung tama ang gawin para sa ating mga anak. Yung huwag pabigatan, huwag patatrabahuin. Pero sa totoo lang na hindi man yun ang tama. O di alam mo ang tama nga. Di na to siya subuon, kay luoy ta, kay maluoy sa anak. Di na to siya subuon, kay para makaingon siya, hindi palanggatan mama. Ano talaga yan ay, hindi talaga yun ang tama kasi hindi sila matuto. O, hindi sila makakatuon na yun. So, pag himo sa butang, so, pag panginabuhi, baka magdako sila nga, wala sila niruan, magdako sila nga, tapulan din sila. Kaya man natin lagi ng himo. Makita na to na yun, no? Sa balisa ko, suggestion, no? Makita na to, naghihimahal na to atong anak ko, na ato silang subuon. Tunduan na to sila, panood sila ko na kay, dili man sa tanong panahon, sa inyo na nimo, nga ba sinabot panahon ako, mamatay na ang isa kagilikanan. Sa kay, ganun himo na to ang pagsugo nila, tunduan na to sila kay, dili tanang panahon, kauban ta nila. So, importante talaga na yung ato silang subuon, na tunduan na to. Pag trabaho diri anak, alalayan na to. So, muna yung pinapakita natin yan na mahal natin yung anak natin. Pero hindi pa man yan huli na, no? So, nangyari na kanina tayo nangyari. So, mag-aasawa na siya. So, hindi yan ibig sabihin na wala ka nang pakialam sa kanya, Nay. Iubulit na, Nay. Bili ka ng gamot niya, mangita kay tambal niya rin, sinapay tambal ito. Kino sa tubig daw? Asa ng tubig sir? Dalaw. Naibaso, Nay. Naibaso, oh. Diri sir? Kini? Okay na, pwede na. Ito na, ubo po si Nanay Lorna, mga kabayan, no? Kasi mga kabayan, parang yung mga karamdaman nila ngayon ay dahil sa stress, sa lungkot, sa grabing lungkot kasi hindi talaga na pangarap na makapag-asawa si Ninita na sa edad na ito. Kasi sa kultura mga kabayan, yung mga kababaihan, binibigay na nila sa pag-aasawa nasa murang edad pa lang. Mabuti pa nga si Ninita, umabot ng 18, magi-18. Karamihan noon, maraming mga anak na nakapag-asawa sa murang edad dahil po sa kultura. No? Ibuyan.
Pero wala naghihimo na nanay, wala na, hindi na ginawa yun dahil gusto nila na makapagtapos talaga. Pero ngayon, desisyon na talaga ni Ninita, so wala silang magawa. Kaya yun, si nanay, malungkot, grabe yung stress niya, no? Kahapon lang kumain kami, hindi niya malunok yung pagkain. So may nalunok siya, konti lang. Binigay niya lang sa akin yung pagkain, yung kanin niya. Yung sabaw na lang kasi sabi ko kay nanay, dahil yan sa lungkot na dahil yan sa pag-iisip mo na hindi mo inakalang mangyayari kay Ninita na mag-aasawa na. Pangarap nila talaga nila na makapagtapos sa pag-aaral, makamit yung mga pangarap, mag-abroad, yung mga gusto niyang gawin, mag-vacation, pero hindi natupad. Pero maray natin ay, baka tuparin nila kasama yung kanyang asawa. Yung ka na lang. O, yun lang yung hangad natin, or baka magkatuparin nila. Para mabuhat sa init. O, para mabuhat nag-init. Maugid ang katupad po nila. Mabuhat nag-init. Yun na lang, no? Pag matuloy na talaga yung pag-asawa niya, hindi yun ibig sabihin wala ka na pakialam sa kanya. Andyan ka pa rin. Aalalayan mo pa rin. So, hindi man sa pag-aalalayan na anong kailangan niya, ito na, bigay ka ng bigay. Kung hindi, ang palagi mong paalala sa kanila, no? Yung pagiging magulang mo, pagiging ina mo kay Ninita. Yung magbigay mo ng mga suggestion, yung dapat gawin bilang pamilya, yun yung ibigay mo na lang. Huwag yung bigay ka ng pera, bigay ka ng pagkain, then hatiran mo ng bigas, yan. Huwag yung ganun kasi may spoiled pa rin yun, no? Baka yun yung magturo sa kanila na hindi na magtatrabaho. O, Baka yun yung magturo sa kanila na unahin na lang yung mga bisyo, hindi yung trabaho. So, ang gawin mo lang, guide ka pa rin sa kanila. Pero iba sa guide mo ngayon. Ang guide mo ngayon sa kanya kasi nanay, ibigay mo yung gusto niya, di ba? So, kay Ninita ngayon, guide si nanay dahil anong gusto ni Ninita, ibigay. Pabili ng pambo yung para sa face powder. o, O ibigay agad ni nanay. O, kahapon lang, nakita ko kay Ninita, pauwi kami, bata pa talaga kasi laging yakap kay nanay, mabilhan mo ako nito, mapambo, ganun. Yung sabi ni Ninita, sabi ko kay Ninita, ibahin mo na yung ugali mo. Hindi na ganyan yung ugali mo dapat kasi mag-aasawa ka na. Paano kung hindi ka bibigyan ng asawa mo ng pambo? Baka yun lang yung aawayan nila. ikaw ra gyud pangayuan kwarta. Mangayo kasi kwarta kay mapalit ko tambo. Kapog, kagabi lang O, kapog. ikaw na mo mangayuan. Pilit ang Kasi binila namin si nanay ng sa pira ni nanay. Binila namin ng bali para sa tubig. Sumunod siya doon. Hingi doon kay sir mabili ng pambo. Tapos nakatingin ako kay Nita, talagang question mark ako ba? Ano kaya yung future niya sa kanyang asawa? Sabi ko kay Nita, dapat magsanay ka. Anuhin mo, baguhin mo yung ugali mo. Kasi si Nanay Lorna, hindi na palaging nasa tabi mo. Kasi mag-aasawa na siya. So dapat hindi na siya magdepende sa iyo. So yun yung tulong ni Nanay, ugay ni Nanay kay Ninita ngayon. Kung ano yung gusto, ibigay. Bilhin ni Nanay yung gusto ni Ninita na bilhin. Sa time na mag-aasawa na siya, Nay, hindi na ganyan. Ang guide mo ay salita na lang na ano yung mas makagaganda sa kanila. Hindi yung pag wala sila, ikaw yung mananagot, ikaw yung tutupad sa mga hindi nila natupad. Hindi ganyan na yan. Yun yung sitwasyon. Kaibahan sa sitwasyon ngayon at sa sitwasyon ng mayroon na siyang asawa. Ngayon, kung wala siyang bigas, ikaw yung kailangan hanap ng bigas para sa kanya. Pero kung may asawa na, huwag mo na gawin yan. Hindi sila makakuan. Di na ko gani gatagan og kuan kay nasukuman ko diyan. Bisag pambunay, ayun na dyan ulit para ma-election siya. Mao din ni Kalisod. Oo. Karon ako pang palitan kay wa pagid nag-ipon. Pero mo ipon na gyud si Ninita. Dito na kasi mong ba na mangayo. Ayaw na lang mangayo diri sa kuha. Human sa kasal. Pag human sa kasal, padala na nimo dito, no? Tapos, mga pila ka adlaw, pasagdala na nimo siya. Bago nimo daawon. Kita gyud mo duaw pud siya. Bago natin puntahan doon, mga ilang araw mula sa kanyang kasal, mula sa kanyang pagpunta doon, siguro mga ilang weeks bago natin puntahan, kumustahin kung ano na nangyari sa kanya doon. Kumusta ang buhay pamilya. So yun. Tapos huwag yung bigay ka ng bigay kung ano yung gusto niya. Oo. Pagdating. Tagin para Tuloy mo, may asawa ka na nga. gan Hindi ka na nakadepende sa akin. Nakadepende ka na nung sa bana. asawa o sa asawa mo. Pero andito pa rin yung pagtingin ko sa iyo bilang ina, bilang anak. So yun lang. So yun lang, kababayan. Abangan natin yung kasal nila ni Ninita, no? Kasal nila ngayong susunod na araw. Ano pala, pamamanhikan pag paplano nila. Kung kailan yung kasal. Pero plano mo kailan yung kasal? October 30? Oo. Kana man di ko ani sir Sir for Paul.
Kay ipadungan man sa iyang birthday. Tapos na Kay pabibuan na sa kasal. Tapos na, wag mong ano hinayan na. Yung ipapakasal kasi gusto ni Sir Paul. Wag kasi talagang desisyon mo talaga yan, ha? Oo. Desisyon mo. Oo, ako ang desisyon. Wag mong sabihin na baka may magtanong sa'yo ba na nag-asawa na pala si Nita, baka may magtanong sa'yo kamag-anak. Okay, kasal mo ni Sir Paul. Suggestion naman yung kay Sir Paul. Umutkuan ka ng kasal, pasulti man po, nalimot ko gid sir. Yung man si Pugong Biyahero gapon, kung kasal na ni Nita, patawag lang po siya dito. Suggest lang yung kay Sir Paul, mga kabayan. No? Suggestion para sa tulong din para sa'yo. Para hindi ka na ma-stress sa kakahanap. Ganun ba? Kasi meron namang tao na binigyan mo ng otoridad na siya na yung mag-aalaga. No? Oo. Yung asawa niya. So, hindi ka na ma-stress sa kakahanap. Makasadlayan ka pa sa pagtrabaho doon kay Sir Paul. Salamat ko kay Sir Paul. So, decision mo talaga yan. Hindi yan kay Sir Paul. Bali, suggest lang yung kay Sir Paul. So, yun lang mga kababayan. No? So, ngayon ay magtatrabaho. Puntahan muna nila yung sakahan niya doon. So, abangan lang natin yung kasalan ni Nita. Hindi yung graduation. So, maraming salamat sa inyo lahat mga kababayan, sa mga supporters, at sa mga nagagalit. Pasensya na po kayo dyan, no? So, talagang ganito na talaga ang nangyayari. Hanggang dito lang yung video namin mga kababayan. Bye-bye po. Ingat Bye. kayo palagi dyan.